Samantala, makakapanayam din po natin ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights, Attorney Jacqueline Digia. Attorney Digia, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Juliet, mga reviewer. Apa, ma'am, dito po sa nangyaring operation sa Osamis, ano po ang pananaw ng CHR dito? The CHR Regional Office has already commenced its investigation into the matter on its own initiative, only because we want to determine if there is sufficient basis to say whether or not lapses occurred during the operation or not. So the primary purpose of the investigation being conducted really is to find out if the operation was carried out well within the parameters of the law and whether they adhere to their own protocols or not. No conclusions yet at this time. We want to find out really on the basis of the evidence which we will be able to gather. Yes, ma'am. Meron ho bang mga ipapatawag na opisyal ng PNP mula Osamis kaugnay po ng investigasyon po ninyo? Alam niyo po, napaka-importante pong makuha namin yung panig ng PNP kasi yung ginasagawang investigation ng CHR, ayaw po namin maging one-sided. Hindi po namin ninanais na makuha lamang yung perspektibo o yung panig ng mga biktima. Kaya lang, of course, napaka-importante rin po para makilala yung karapatan ng mga pulisya na makuha rin po yung kanilang panig. Kaya po inaasahan sana po namin na sa mga susunod na linggo or mga araw ay marinig rin po namin yung bersyon ng mga pulisya para naman po kung may kung walang basihan ay madismiss po yung kaso. Kaya kung meron pong basihan ay mapag-usapan po kung paano po maiiwasan to sa hinaharap. Apo. At kailan nyo plano na isagawa po itong mga pagtatanong na ito? Ongoing na po yung investigation. Hindi lang po natin matukoy kung kailan po yung pagtatapos nito. Kaya lang makakaasa po sila na sa hinaharap po ay kukunin po namin lahat ng panig at lahat ng ebidensya ay kakalapit po namin. Ma'am, sa pananaw ng publiko, dalawang pananaw ho yung tinitingnan. Yung una, yung pagiging napaka-notorious ng mga parohinog nung panahon nila, lalo yung mga bank robberies na nangyayari sa Metro Manila. At pangalawa nga ay itong tinitingnan na masasabi sa pananaw naman ng CHR na irregularity, kumbaga, sa ginawang operation. So, paano nyo po pinaplanong balansehin nyo na sa pananaw ng pangkaraniwan na naging biktima ng parohinog ay nakabawi na sila? Anong pananaw niyo po dyan, ma'am? Naiintindihan po natin yung perspektibo ng mga biktima at kaisa po kami doon sa kanilang damdamin na dapat po mapapanagot yung mga parohinog po sakali naman po sila po yung lumabag sa mga karapatan nila at managot po sila sa ilalim ng batas. Hindi po makikialam si CHR sa ganung proseso dahil gusto po namin makamit ang hustisya para sa mga biktima at makamtan po nila yung kanilang mga karapatang pantao. Pumapasok lamang po si CHR sa mga insidente na kung saan maaring kailangan timbangin kung nagkaroon po ng shortcut, lapses o hindi pagsunod sa kanilang mga protocol. Kaya lang po yung maayos na pag-usad ng kaso at pagpapanagot sa mga kriminal, hindi po namin yan nais panghimasukan at maging balakid po dahil suportado po namin ang pagpapanagot sa mga kriminal dahil nga po nakalabag sila sa mga karapatan ng mga biktima. Maraming po salamat sa pagkakataon, ma'am. Si Attorney Jacqueline Digia, tagapagsalita ng CHR. Salamat po, ma'am. Salamat po.